you. You're my number one. You're my best. Let's confess to the Lord. Touch your heart. One hand to the Lord. The other hand in your heart. Feel the love of Father. And we confess once more again. More than the air I breathe, I need you. More than the air I breathe. More than the song I sing. More than the next heartbeat. Morning. My lovely children, I thank you so much for calling me, that I want to hear you saying, I need you. When you call my name, Father, when you call my name, Lord, when you call my name, Savior, I love you so much. I want to pour out grace to you and blessing to you. As much as your spirit soul desire to encounter. Oh, hallelujah, Lord. Thank you so much that we are born by Holy Spirit. We are born by Word of God. We cleanse by the Word. Because Jesus, you are the Word. Oh, hallelujah. We have a salvation in your name. Thank you for forgiveness we accept. Lord, we repent right now. Forgive our attitude. Forgive our anger. Forgive our mga kasalanan. Right now, I welcome Holy Spirit of Jesus, Holy Spirit of Father. We welcome you. Focus on you. Listen to you. Your word only can change our life. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name I pray. Everybody says, Amen. Let's say to each other, be an overcomer. Sabihin natin sa isa't isa, be an overcomer. Let's say, once you are born again. Let's say, once you are born again. Kapag ikaw ay napanganak muli, Let's become an overcomer. maging isang overcomer po tayo. Yes. Say to each other, sa tabi, okay, high five, and then once you become, okay, born again, once you become born again, let's become an overcomer. Amen. Hallelujah. Amen. We are called. Somebody, your name, di ba? And Jesus is calling us our name, our identity, children of God, and born again Christian. Okay, let's read Bible first. Okay. So tinatawag po tayo ng Panginoon bilang mga anak niya. Romans 8:31. Basahin po natin sa Roma chapter 8:31. Yeah. This morning, somebody read Bible before coming to church. Raise your hand. I read Bible. Raise your hand. Sino po nagbasa ng Word of God na pupunta dito sa simbahan? Taas ang kamay. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, very good. Okay. Well, how about others? Here, mga 100. Diba? 100. Okay, 90 people didn't read. Okay. Today, God is giving you the chance to declare the word of God right now. Very important. Amen? Do you believe that? Source of strength, power, your life comes from the word. Sa mga hindi pa po nakapagbasa ng Biblia bago pumunta dito sa simbahan, ito na po ang pagkakataon natin i-declare ang salita ng Diyos gamit ang ating bibig ngayon.
Amen. So, we will read and declare. Are you ready? Handa na po bang lahat? Amen? Amen? Okay, 1, 2, 3. Ano ba ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen. Continue. Sige po, Hanggang 39. 1, 2, 3, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkain, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibinigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang makakapagharap ng laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kamatay lamang. Hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo ay lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makakapag-iwalay sa atin ng kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga panunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hindi inaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alintang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Amen. Okay. We will declare in all these things, we are more than conquerors. Sabihin po natin, sa lahat ng bagay ito, Say, sa lahat ng bagay ito, at ng bagay na ito, we are more than conquerors. kami ay mas grabe pa sa conquerors. Conqueror. Conqueror. Amen. English na lang English, we are more than conquerors. We're more than conquerors. Conqueror. Ano ang conqueror in Tagalog? Mga mananakop pala, mga mananakop. Mga mananako. Okay? Sa pamamagitan ni Jesus Cristo, who loved us. Okay? Do you have a lover? Lover. Raise your hand. I have a lover. Ito na yung tanong niya. Sa mundo, walang lover. Tayo ay higit pa sa mga mananakop. Sabihin po natin, tayo ay higit pa sa mga mananakop. Amen. 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 Okay. Because somebody loves me. That's why we can overcome. Amen. And so, do you have a lover? Sister Barbara? Wala. No problem. We have no lover. Walang honey, walang lover sa mundo, pero sa langit, we have a totoong lover. Amen. Kahit mga kasalanan, kahit betray, He loves us. He is waiting for us. He patiently waits for us. Amen. We have to remember, we have to go back to Him. Amen. Amen. I will tell you my story first, okay? I went to Korea and 2 months ago, I took my son to his military base, military service. So, nung 2 buwan na nakaraan, dinala ko yung anak kong lalaki sa military base niya kung saan siya magsiserve. Because since Korea, okay, South Korea is still technically, not actually, but technically at war now. So, ang bansang South Korea, kahit wala naman talagang gerang nangyayari, hindi pa rin magkasundo ang South at North. Kaya anytime, pwede pa rin magkaroon ng gera, kaya nire-require lahat ng mga lalaki magpa-training sa military. That's why, okay, I
I brought him, and of course, since he was grade 8, okay, nasa Manila Korean school, and nasa Korean college, okay, I had to practice say bye-bye, and after 6 months I met him, after 1 year I met him, so I thought I will not cry. It's okay, bye-bye. After 1.5 year, I will see you. Akala ko na katapos ko siya dalhin sa military service niya, pag naghiwalay na kami, kasi hindi ko na siya makikita ng matagal, akala ko hindi ako, magiging malungkot. Kasi sanay na ako na nag-boarding school siya sa Manila mula grade 8 siya, and matagal kaming hiwalay. Kaya akala ko pag nag-goodbye kami, okay lang, walang mangyari. But then I saw beside me a woman crying and shouting and calling his son, Matthew, Mark, Luke. Many mothers, okay, calling their own son, and suddenly I become very sad, and then I cry and I call Joshua. I call like that. So, pero nung oras na yun na maghihiwalay na sila sa mga anak nila, yung ibang mga nanay nagsisigawan sa anak ng mga pangalan ng mga anak nila. Tinatawag yung pangalan ng anak nila umiiyak kasi nga mamimiss nila yung mga anak nila, maghihirap muna sila sa pagte-training. Kaya nakigaya ko. Hindi, joke lang. Umiyak din, paiyak din ako kasi naramdaman ko nga na totoo ng matagal ko siyang hindi mo na makikita. That's why I start to cry and I call my son's name Joshua and cry. Yeah. You know what is the important lesson at that moment? I really felt Father's heart. Pero sa oras na yun, doon ko naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, ng Amang Diyos natin. Because God is calling us. Maribel, Christina, di ba? And Sister Lorena. God is calling each name because He sent you in very dangerous world. Di ba? Look at the children. So, ang Amang Diyos Amang Diyos po natin, ganun din po, tinatawag niyo pong ating mga pangalan bilang mga anak niya. Nag-aalala rin po siya para sa atin dahil nga tayo ay nandito sa mundo, delikado, no? Delikado yung mundo, padelikado ng padelikado, maraming nakasalanan. So, you become father, and then you call your name. You are the daughter, and your son's name, your family name, and how we practice, okay? To be. I'm sending you into difficult world with my mission. I give you mission and I send you in masamang mundo. You have to say that. Oh, yeah. Okay, so sabihin po natin, tawagin natin yung sarili nating pangalan. Isipin natin na ang Amang Diyos ang nagsasabi nito sa atin. Sige, banggitin natin mga pangalan po natin. Sena. Baka Sena din pangalan nyo Sena, ang pangalan nyo. Pinadala kita sa mundong ito kahit delikado para matupad ang misyon ibinigay ko sa iyo. Amen. Be an overcomer. Maging isang mananagumpay ka. Isa pa. Be an overcomer. Your Father, your Creator, your Savior is telling you right now, be an overcomer. Sabi ng ating tagapagligtas, Panginoon namang Diyos, maging isang mananagumpay ka. Amen? Parang ayaw niya. Kasi maging mananagumpay, amen. Amen. So as each other practice, who are you? Who are you? Tanungin natin sa isa't isa, sino ka? Sino ka? Julie ako. Hindi your name. Okay? What is your identity? Ask again. Ano ang identity mo? Kaysa sa aming pangalan, ano ulit ang pagkakakilanlan natin sa sarili natin? Tayo ay isang mananagumpay. Tanungin ulit sa isa't isa, sino ka? Ako ay isang Amen. Amen. And somebody say, di ba?
anak ng Diyos. What else? Ano ang identity mo? Ano ba ang pagkakakilanlan natin sa sarili? Number 1, anak ng Diyos. Number 2, friend of God. Oh, number 3, disciple of God. Disciple of Jesus. Diba? Oh, number 4, somebody say, pride. Let's say, pride of Jesus. Pride. Pride of Jesus. You have to wear the wedding dress. And the wedding march sa langit. Okay? Tayo ay nobya ng ating Panginoon. So, those who continue to confess, okay, every morning and night, we confess. When you stand in front of a mirror, say, ikaw, anak ng Diyos. Ikaw, Mananagumpay. mananagumpay. Amen? Kada umaga daw po, humarap tayo sa salamin at iturong sarili at sabihin natin, declare natin kung sino tayo sa ating Panginoon. Tayo anak ng Diyos. Number 1, ano ulit po? Anak ng Diyos. Pangalawa po, tayo po ay kaibigan ng Diyos. Pangatlo po, tayo ay Satan is telling you, you're so small, you're so old, you're weak and funny, pero God is telling you that is the truth. Amen? God is telling you, you are my son, my daughter, my bride, so beautiful, so handsome, and you are overcomer. You have to remember and declare. Amen? Amen. So lagi po nagbubulong ng kasinungalingan si Satanas na tayo ay hindi maganda, hindi gwapo, na wala tayong kabuluhan sa buhay, na mahina lang tayo, ano pa man yan na magpapahina sa atin. Pero mag-isip, dapat agad-agad natin i-declare ang katotohanan na ito ang sinabi ng Amang Diyos ko, ako'y anak niya, ako'y isang mananagumpay sa araw na ito, at ako'y kanyang minamahal. Amen. Amen. Okay? What is overcomer? Another word of overcomer. Ano pa po ang iba pang salita sa salitang overcomer or mananagumpay? Victor. Let's say Victor. Ano Victor? Victoria? Victory. Tagumpay. Okay? So, another word. Fighter. Let's say fighter. Fighter. So, you fight very well. She had a 3 months training taekwondo. Taekwondo? Wrestling, di ba? Boxing. Somebody is doing good, okay? It's not that kind of fighting. We are the fighter of prayer. Amen? So, iba pang salita ay tagalaban. So, hindi tayo lumalaban sa physical, kundi sa saketa. Laban sa ano po? Gamit ng ano? Ay, ilang taon na kayo sana, di nyo pa rin alam. Gamit ang ano? Fighter na Panalangin. panalangin. Amen? Amen. We are not fighting by verbally. Ikaw pa nga. Not like this, okay? We have to smile Hindi po tayo lumalaban gamit ang salita, in prayer. kundi sa panalangin. Somebody hit you, hurt you, and look down on you, and persecute you. Never mind. Turn around, go to the prayer room alone, and fight. In Jesus' name, you will change. Your mouth will change. In Jesus' name. Whatever you speak in Jesus' name, that's fighting, and you are victor, and you are overcomer. Amen? Kapag meron daw pong nakasakit sa atin, inaaway tayo, hindi tayo lalaban gamit ang salita rin, no, na sabihan din natin sasakit na salita, kaya sasapakin tayo naman yun, tayo ay agad pupunta sa sikreto natin. Pwede yan sa kwarto natin. Pwede yan sa kwarto natin, tapos magpe-pray tayo kay Lord na, Lord, kung bahala sa Kanya, kayo ang magpaparusa sa Kanya. Amen. Amen. So we will declare. Bible says to us. So, ano ang Bible? Ano po kasi ulit ang salita ng Diyos? Siya po ay si
against the rulers, authorities, powers of the dark world, against the spiritual force of evil. Sa Efeso 6:12, ang ating, ikaw. Okay, just say against spiritual force. Let's say spiritual force. Diba? Mahirap, diba? Against Satan. Let's say against Satan. Laban kay Satanas, laban sa, spiritual na puwersa. Amen? Amen. Yeah. You don't know how to pray? Let's pray. Satan, get out. Okay? Satan, get out. In the name of Jesus. Ganun po tayo We manalangin. have authority sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka, Satanas, sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Amen. Yes. Satan is stronger or weaker? A Christian. Against who? Yeah, against you. Against us? Sino daw po ang mas malakas? Si Satanas o tayo po? Bakit? Bakit po? Yes. Amen. Amen. Okay? Okay? Actually, Satan's power is grabe, di ba? Keep the sickness, keep the accident, di ba? Poverty, maraming curses from Satan. Pero, we can overcome because we have weapon. Ano ang weapon? Let's say, ano ang weapon mo? Sa totoo lang po, makapangyarihan po talaga si Satanas dahil ang dami niya pong pinatay na tao, winasang sinirang buhay, binigyan ng sakit, ninakawan ng kaluluwa, dinala sa impyerno. Pero tayo po ay may pagkakataon magtagumpay pa rin. No po, dahil binigyan tayo ng panlaban ng ating Panginoon. Binigyan niya po tayo ng weapon. Ano ang weapon? Ano po yung armas na binigay po sa Number atin? one weapon? Una po, Jesus' name. ang pangalan ni Jesus. Yes. Prayer in Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Okay? Whatever you pray in Jesus' name. You're the winner. Okay? Ano man po ang ating ipag-pray, sa pangalan ni Jesus, tayo po ay magtatagumpay. Okay? So, let's think. Okay. Do you like basketball game? Sinong gusto dito manood ng basketball? Mahilig po Mga- manood ng basketball. diba? Wala? You like marami. basketball, okay? So, when you watch your favorite team live, okay? You worry about them. They might lose and stress, di ba? Sino po dito na-stress kapag nanonood ng laban sa basketball sa TV? Sinong na-stress po kasi baka matalo? Yeah, because you belong to that team, di ba? Kasi kinakampihan mo yung team na yun, di ba? But imagine watching a replay of game that you already watched and the second time watch. Because you know your team won 3-0. Okay, 3 times 1. And even if other team soccer attack, okay, second time watching, no more stress. Why? You already know by the result, your team is winner. Pero paano kung papanorin natin yung replay niya, yung inulit lang, napanood mo na nung unang beses at alam mong nanalo na ang team mo, na 3 out of 0 sila at 3 points yung team mo. Tapos pangalawang beses mo na papanorin, mas stress ka pa ba o hindi na? Hindi na po. Life brings unexpected pain, disappointment, hardship, sickness, and maraming problema. Somebody has a problem, raise your hand. I know many problems. 2 hands. Sino dito ang maraming problema itaas ang dalawang kamay? Walang problema. Sana all, walang problema. Very mature, very sickness, but no problem. Very faithful, yes. We have all problems, but Bible
ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Okay, Amen. let's declare. Lungi. Sige po, lungi, tibayan, Open. Lungi. lungi, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang Sanlibutan. Amen. Okay. Tagumpayan ko. Okay? Sinong tagumpayan? Sino daw po ang nagtagumpay ng sanlibutan? Sino pong nagsasabi nito? Jesus. 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 Amen. Amen. So, this is our answer today. Amen. We are the loser. Every day we fall down. We go back to the old life. Why not? Diba? I will never go back to the old life and then old again. Old again. Oh my gosh. Encounter 3 days heaven and then the very next day hell again. What kind of our life? We must know without Holy Spirit, we are sinner. So, hindi po talaga madali ang buhay Kristiyano na laging sumunod kay Jesus. No po, na tinakanta natin, I will never go back to my old life. Hindi ko na babalikan yung dati kong buhay na nagkakasala. Pero patuloy-tuloy tayo nadadapa, bumabalik ng bumabalik. Ilang araw tayo nag-encounter na parang nasa langit tayo. Pero katas ng encounter, kauwi natin, nagkasala na naman tayo. Naging makamundo na naman po tayo. Bakit di natin kayang magpatuloy-tuloy? Bakit lagi tayo nadadapa? Bakit tayo bumabalik sa kasalanan sa dati nating buhay? Dahil po, wala ang banal na espiritu sa atin. Amen. Amen. Banal na espiritu ni Jesus. Because of forgetfulness. We forget what Jesus did to us. We forget. That's why kasalanan natin. Okay? Ano ang forgetfulness? Ano po ang kinakalimutan natin? What is your forgiveness? That's why you always have sin. Kasalanan. Huh? You forget the blood of Jesus. You can forget everything, but blood of Jesus never forget. Amen. Kalimutan na natin ang lahat, wag lang ang dugo ni Jesus. Okay? Revelation 12:11 says, let's declare. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Blood. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng Kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatutuo sa salita ng Diyos. Amen. 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 Mga leaders, every morning, Monday to Saturday, they declare the blood of Jesus. I observe their life getting better and better. Financial life, better. Spiritual life, better. Material, financial, and every area of the life is getting better. Tama? Mga leaders, tama? Since you declare the blood of Jesus every morning, your life is getting better and better. Amen? Do you want to better life? Join ka sa morning prayer. Declaring the blood of Jesus. Kung gusto po natin maging matatag po tayo sa ating buhay, hindi porket na morning prayer tayo, ibig sabihin wala namang problema. Pero ang nakakatulong sa morning prayer, dinideklara po natin ang dugo ni Jesus para protektahan tayo na hindi mangamba, hindi matakot, hindi manghina sa anumang problema na ibibigay ng Diablo sa atin. Amen. Amen. Mga children, remember, when you remember your mother and father work very hard, you study hard. Diba? And you obey. Mga anak po, kapag naalala nyo na yung mga magulang nyo ay dugot pawis nagtatrabaho para sa inyo, hindi ba para mas gusto nyo galingan mag-aral? Amen? Amen. Remember, your lover, your true lover, Jesus Christ is dying for you right now, pleading for you right now. Kaya kapag naalala naman natin si Jesus, na dumanak ang kanyang dugo sa krus para sa ating lahat, hindi ba tayo din ay gagawin natin ang lahat, hindi bumalik sa dati nating buhay? Amen po ba? Amen.
Amen. So we will declare now, okay, by the blood of Jesus. Let's say, by the blood of Jesus, Sa dugo ni Jesus, I will overcome fear. Let's say, I will overcome fear. I will overcome fear. Malalampasan ko ang takot I will overcome discouragement. at panghihina ng loob. Okay? I will overcome anger and bitterness. Matatagumpayan ko ang galit at samang loob. I will overcome complaining and worries. Tatagumpayan ko ang pagrereklamo at pag-aalala. I will overcome laziness and compromise. Tatagumpayan ko ang katbaran at kompromiso. Amen? Amen. And isa pa. 1, 2, 3. I will overcome Malalampasan. ko ang takot at panghihina ng loob. Dahil ko ang galit at Tain. Malalampasan ko ang pagrereklamo at pag-aalala. Malalampasan ko ang katamaran at kompromiso. Wait lang po. Kailangan i-declare po natin to ng may lakas na loob. Kapag babasahin lang natin to sa isip, at kung man sasabihin natin to ng mahinahon, no, tatawanan lang tayo ng kaaway. Naniniwala po ba tayo na may kapangyarihan ng mga dila po natin? Ang mga lumalabas sa bibig natin? Kapag sinabi niyo parang may sakit yata ako, magkakasakit ka talaga. Dahil ang Diyos po natin, tinutupad niya lahat ng lumalabas sa bibig po natin. Kaya kung gusto niyo matupad po ito, lakasan natin at ipagyabang natin. Handa na po ba ang lahat? Sige po, 1, 2, 3. Malalampasan ko ang takot at panghihina ng loob. Dahil ko ang galit at bait. Malalampasan ko ang pagrereklamo at pag-aalala. Malalampasan ko ang katamaran at kompromiso. Hallelujah! Palapakan natin ang pagkakataon. Amen. When we declare, okay, when you turn around, Satan is waiting for you. Okay? But do not be discouraged. You have to declare. 1 Thessalonians 5:16 to 18, memorize and rejoice, pray, give thanks. Only 3 words. Okay? How can we overcome? Rejoice. Never mind problem and dance for the Lord. Huh? Dance for the Lord. You will become happy. Bakit? Because God loves me. Never mind, God loves me. I worship God. I dance for the Lord. Sabi sa unang Thessalonia, chapter 5:16 hanggang 18, magalang kayong lagi. No, isa po dun sa tatlong pinapagawa niya. Una, magalang kayong lagi. So kahit may pinagdadaanan tayong problema, sumayaw po tayo, gumalang po tayo. Dahil kahit tinatakot tayo ng dyablo, alam natin na magtatagumpay rin tayo dahil kay Jesucristo. Amen. Amen. And then, what is the next? Palagi kayong Pangalawa manalangin. naman ay, palagi kayong manalangin. Amen. Once more. Palagi ka. Palagi kayong manalangin. Manalangin. Okay, next. What is next? Pangatlo, huli, at magpasalamat Give thanks. kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen. Amen. Give thanks in all circumstances. Amen? Ano mang sitwasyon yan, magpasalamat po tayo. Hindi lang kapag masaya lang. Kahit mahirap ang sitwasyon, matutong magpasalamat at magtatagumpay tayo. Amen. People are so much serious about the problems and circumstances, di ba? Disaster, okay? Lindor, Gera, and then raining, very serious. Never mind those circumstances. We have to be serious the eternal life. We must be serious to heaven and hell. Okay, all the circumstances, never mind. It's okay. As long as we go to heaven, no problem. Amen? Marami pong nag-aalala at seryosong pag-isipan ng malalim ang mga nangyayari sa mundo, katulad ng mga lindol, gera, at mga di magagandang bagay nangyayari. Hindi naman sa wala na tayong pakialam. Lumalaban po tayo sa panalangin na ang Diyos ang maging bahala sa kanila po, sa gera man yan, sa lindol. Kasi lahat po yan ayon sa kalooban niya eh. Planado, sinabi na po yan sa Biblia na mangyayari po. Wala na tayong magagawa doon kasi mangyayari na talaga siya. Pero anong kailangan po natin gawin? Huwag po tayo mag-focus dun sa mga bad news. Doon tayo mag-focus sa good news na meron tayong buhay na walang hanggan. Mamatay man ako sa lindol, mamatay man ako sa gera,
sa akin, no? Pinatay ako dahil sa persecution. Ano man yan, hindi tayo matatakot dahil alam natin na sa atin na ang kaligtasan. Ang buhay natin dito sa mundo ay temporary lamang at ang tunay nating bahay, mundo ay buhay, ay sa langit na walang hanggan kasama ang Panginoon. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Hindi lang po tayo, lahat dapat magkaroon ng kaligtasan. Kaya dapat patuloy lang natin mahalin ang isa't isa at ibahagi ang gospel sa ibang tao. Amen po ba? Amen. Amen. Okay? Our healthy body is very important. The money is important matter. Pero, more important, mas mahalagang matter ay heaven and hell. Okay? Kahit mahalaga ang pera, ang mga material, ang kinabukasan po ng mga anak natin, o anong paman yan. Pero kasi pagtapos na ang mundong ito, kapag katapusan na ng buhay natin, wala na pong kwenta lahat yun, mawawala lang din. Ano na lang talaga, ang pinakamahalaga sa lahat, ang buhay natin man na walang hanggan sa langit ba o sa impyerno. Amen. Do not be a winner always. You want to win this soul. If you become winner verbally, and then he will not go to Jesus, become loser. Sige, sir. Yes, ma'am. Okay. Okay. Always serve and then follow. And, okay? Praise. Bring to the Lord. That's important. This person I love, my loved one, will not go to hell. You need to do everything that she will not go to hell. Amen. So wag lang po tayong magpanalo ng kaluluwa gamit lang ang ating mga bibig, ang mga sinasabi natin. No, si baka gano'n. Kundi gawin natin lahat ng paraan para lang dalhin natin sila pabalik sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay? God promised us not only going to heaven, eternal life, eternal happiness, those who see God. Okay? See the kingdom of God and His righteousness, everything will be added unto you. There is an example, Genesis 26:12, Isaac's story. Remember. So sa Genesis chapter 26 verse 12, basahin po natin 1, 2, 3. Nang taon yon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasanda ang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Amen. Well, who is Isaac? And Isaac is the pronoun ng obedience. Hanggang mamatay, he obeyed the mother. Okay? This is a simple ni Jesus. Isaac, okay? Then Isaac grew up and then went to the land and then although there is a severe famine in the land and God blessed him with 104 harvest the same year. Everybody is dying for hunger. Gutom na. Pero God blessed Isaac the obedient to be blessed 100 times kaysa sa mga tao. Si Isaac po, siya po yung anak ni Abraham. At si Isaac ay naging isang halimbawa ng pagsunod mula umpisa hanggang dulo. Kahit balak na siya patayin ng tatay niya dahil utos yun ng Diyos, hanggang dulo siya ay sumunod na sige po tayo, patayin niyo ako. Pero hindi naman nangyari talaga. Tapos sinubukan lang siya, tapos lumaki na si Isaac, nagpakasal na, pumunta siya sa isang lugar at may taggutom. Pero taggutom at tag-init, pag nagtanim ka, ba't mo pagagawin eh nag-init na? Hindi ka talaga mag-aani na harvest no, ng pagkain. Pero may pananampalataya siya na sumunod lamang sa gusto ng Diyos, nagtanim siya, at ano nangyari sa lahat ng tao doon, siya ang pinakamaraming naani. Amen po ba? Amen. Amen. So we have a lesson today. Worshiping. Problema, okay? And even though you have many times failure, never mind people. People are not much serious for your problem. God is serious for you. As long as you are here. Amen? As long as you are worshiping. As long as you are listening to the Lord. As long as you are repenting, praying. The Lord talk to you. The Lord want to bless you. You have to remember the promise of God. Hindi promise ng tao. Amen? Amen? Okay, can we stand up? And we confess to the Lord. Huwag po natin isipin
sinasabi ng ibang tao patungkol sa atin, no? Wala naman talaga silang ganun kapake sa ating mga pinagdadaanan. Pero ang Diyos, alam na alam niya yung pinagdadaanan mo. Alam na alam niya yung nararamdaman mo. Nakikita lahat ng paghihirap mo. At kung ikaw ay patuloy dumidikit sa Kanya, lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagsimba tuwing linggo, araw-araw ka nakikipag-usap sa Kanya, no? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pananalangin, no po, ay siya na po talaga ang bahala sa ating buhay. While we are singing to the Lord, confess our heart. Do you believe that God is listening to you now? Kapag tayo po ay aawit ngayon at aamin sa Kanya kung ano yung nasa puso natin, naniniwala po ba tayo na nakikinig po siya sa atin? I have a lot of failure in my spiritual life. I cannot change myself, Lord. Please change me. Panginoon, marami akong paghihirap sa spiritual kong buhay. Hindi ko kayang baguhin sarili ko, pero kayo, Panginoon, kaya niyo akong baguhin. I cannot overcome Satan's scheme and the temptations every day. I cannot. But Panginoon, Lord, help me. hindi ko kayang kumpayan ng mga tukso, ang mga problema binibigay ng kaaway sa akin sa sarili kong kakayahan. Kaya tulungan mo ko, kailangan kita. Okay? Those who are saying like that, I want to change. I want to change. I want to be mature. Yeah. Holy Spirit, hold me now. You can come forward. Kung gusto po talaga natin Come forward magbago, and then gusto confess to natin the Lord. magtagumpay, tayo lumapit din dito sa altar at tayo'y aamin, magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, kailangan kita, hindi ko kayang magbago mag-isa. While we confess to the Lord, I need you. I need you more than anything, more than songs, more than any situation, more than anything. I Kailangan need kita, you. Panginoon. I need you. Hold my hand. Oh, hallelujah. Your encounter will not be in vain. Kahit maraming kasalanan again, the Lord remember you did your best. You Kahit doing your best. hindi masasayang ang pag-enkwentro natin sa Kanya, kahit ilang beses tayo nagkapa, nagkasala, hindi tayo susukuan
Lord. Dahil